Hello po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po ay meron po tayong pupunta na isang senior citizen na talagang nasalanta din po siya ng bagyong Yuan. So ayan, may nag-message sa atin through Facebook sa Messenger So nakita po natin yung kalagayan ng isang senior citizen na talagang kawawa naman talaga po So ayan, meron po tayong iaabot na bigas at saka konting halagang pera para makatulong po ito kahit paano para sa kanya. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po ng vlog na to at huwag niyo pong kalimutan na subscribe po ang aking YouTube channel. So tara mga kalingap, puntahan na po natin ang bahay ng isang senior citizen. Ito po yung mga kawawa ng mga kalingap. Ayan, kasama ko ang aking tiya. Ayan po mga kalingap, grabe naman yung bahay. Kawawa talaga. Andiyan yung aking tita, kapatid po ng mama ko. Siya yung nag-send sa akin. Grabe kawawa naman. Opo. Pasok po. Grabe, nag-uulan na din po sa loob. Ito po yung mga karapat dapat mong tulungan mga kalingap. Kesa po tayo mag-comment po ng mga negatibo. Dito nyo na lang isulit ang comment nyo. I-share ang mga vlog. Ayan po mga kalingap, si Nanay. Nanay Del. Nanay Del, yan. So ayan po, ako po si Vincent Calyada. Isang charity vlogger po mula sa Team Kalingap. Siguro po kilala nyo na po ako. Opo. Wow, nakakatuwa. Sinusubaybayan ko ang inyong yung doon sa mag-anak na may yung matandang lalaki ay stepfather. Okay. Yun si tatay. Yan ay subaybay ko. Kaya lang nung nasira yung isa kong cellphone. So, ayan. Sipag nung matandang yan. Kamusta po kayo dito sa bahay niyo po? Ito, ganito. Mag-iisa. Bakit po? Nababalo pa lang ako nung naka-isang taon man na po noong July. Okay po. Nababalo pa lang po. Asan po yung mga anak niyo po? Yung anak ko po sa una may mga asawa na. Sa Lucena po. Hindi man na po ako. Hindi ka na po, Alam naman nilang bumagyo, wala man lang, may mga cellphone. Hindi ko sabihin yun man lang po bagang kumustahin ka kung ano na. Wala na po. Siguro, limot na't malalaki man na nga sila. So, ay 3 pong lalaki ang mga anak ko. Sa una. 3. Dito sa namatay, wala man po kaming anak. So, kaya mag-solo lang, mag-isa dito. Yung pagkumpuni nga, di ko alam kung paano gagawin ko. Wala naman akong kamuang-muang sa ganyan. Ilan taon ka na po, Nanay Del? 72. Grabe, 72 years old po mga kalingap. Sobrang nakakaawa. So, kaya nga sabi nung kasumba kong naggupit sa akin at sabi ko, ayoko magpagupit, wala akong pambayad. Ate Del, sige na. Sabi kasi siya talaga nagugupit sa akin. Magupitan ako, nakita nga yung bahay ko. Ate Del, anong magagawa akong tulong sa iyo? Anong magagawa mong tulong? Isa ka rin wala. Sabi nga, hindi, hingi tayo ng tulong, hindi ako makakatulog dito, sabi sa akin. Sabi ko, wala naman akong alam. Ang alam ko sa Kalingap, kaya lang, di ka naman kako basta-basta makakalapit doon. Hindi ka kako, Tsaka sabi ko, ang tinutulungan nun, yung mga may paaral, yung alam kong Sabi nga, may nagsabi na po sa akin noon. Kay niya, kapatid mo daw si Tonton. Barkada na namin yun sa pagsumba. Sabi, kapatidan niya yun ni Tonton. Kahit kapatid, di man ako kilala. Sabi ko, nakakahiya naman. So, Nanay Del. Kasi po, kung ipopost daw, baka may mag-repost, di sila ang makikinabang. Kaya doon na lang po sa GC namin sa mga, parang gagawin po sa mga rider, kung makakahingi ng tulong, parang ganun, kasi nagagawa din po kami ng ganyan. Ay, hindi ko man alam. Napupuntahan po kita. Tsaka hindi ko alam na nakapost sa GC namin. Sa akin po kasi send lang ni Mama Aling. Kailan mo kasi sa akin? Kagabi lang? Kanina. So, kanina lang po sa akin ng tapos tinignan ko, sabi ko, taga saan? Tinawagan ko na po yung tita ko na, sabi ko, tara puntahan natin at may bigas pa naman ako dito. Ay, tama-tama, nagpa-practice kami. Ginulat nga ako nung pamangkin ko yung si Maricel, pamangkin ng asawa ko, ulit pamangkin ko na din. Sabi sa akin, ay ate lang naman ang tawag sa akin, ate,
may nag-aano sa iyo. Sabi man ni Nani, kilala mo si Nani, sabi ganyan, sabihin mo, andito kasama yung yung may-ari ng bahay. Sabi ko, pambihira kayo, hindi ko yun alam. Kaya ako para ako nabigla. Sabi ko, Vincent Calyada, kilala mo yan. Wow. Sabi ko, sinusubaybayan ko yung mga niyan. Oh, di ba, Nanay Del? Ngayon, natutuwa ako na makikita ng personal. Ano po masasabi niyo at nakita niyo pa ang personal? Gwapo. Ay, grabe. So, ayan, Nanay Hindi, Del. totoo lang naman. Gwapo talaga. Thank Hindi you naman po. sa pambobola. Nasaan po kayo that time po nung nagsimula po yung bagyo? Nandito lang po ako. Hindi po ako umalis. Di ka po naglikas? Delikado po yun. Sabi nga nila, paano kung nagiba? Kasi magigiba na yung isang yun, o yung kahoy. Opo. Nandun ako nakahiga. Sabi ko, hindi man ako natulog. Nasa duyan lang ako, magdamag akong dilat. Grabe. Nakikiramdam ako pag ginaganon yung yero. Balik mo po yung yero ko. Kasi yung doon sa harap, pag iginanon, totaling basa ako. Opo. Pag itong dito sa mababasa ang mga gamit ko, sabi ko, anong gagawin ko? Panay na lang ang panalangin ko. Nasa duyan ako, panay ang iyak na nananalangin. Sabi ko, Ama, ikaw alam mo ang kalagayan ko. Mag-isa lang ako dito. Sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Ay, nung kaarawan ng bagyo, yung yero dyan, hindi pa natuklap. Nung isang araw lang yan, doon sa, Birinda, yung huling, Berbana, yun ang nagtuklap niyan. Ay, grabe. Yung isa, kaya sabi ko, bagyo din yun. paano ko naman yan ibabalik? So, Kaya sabi ko, sana bahala na ako si Ama, siya na lang gumawa ng pranat, wala naman, di ko naman kaya. Yun nga yerong binigay sa akin, tataklong ko sana dyan. At sabi ko, pag iihi man lang, biglang maulan, wala, hindi ka na makapunta ng CR. Naalala ko yung payong kong sira, nilagay ko, ganon din, natulo din. Kaya sabi ko, kawawa naman talaga ako. Bahala na ako kung paano ito maano. natutuwa ko sa inyo, Nanay Del, kasi ang lakas-lakas niya pa po, 72 years old, malakas ba? Kasi- ano pong sikreto? Hindi, kasi sa amin, kumbaga hindi naman sa pagyayabang, lahi namin yung mga baby face na sinasabi. Wow. Kaya hindi nga, ang nanay ko nang mamatay 94, pero titignan mo mga 60 plus lang, ay maganda ang nanay ko. Di ko lang namana. So, Yung height lang ang namana ko sa nanay ko. Kahit ilong na pagkatangos-tangos, sa tatay pa ako nagmana. Okay lang, magulang ko sila Apo. So, ayun, by the way, mga kalingap, nakakatawa ang ganitong senior citizen, ano? Ayaw kong magpakaano at pag ako na-stress, tulad niyan, may sakit ako sa puso, sa totoo lang. 4 months na ako hindi nakakainom ng gamot at walang pambili. Pag nagpe-pensyon kami, nung mamatay yung asawa ko, may naiwan na utang. Siyempre, bawas-bawas. Ang 3K, sa 4 na buwan, magkakasya kahit mag-isa. Hindi magkakasya. Tapos may babayaran ka pang utang. Nahihiya na nga po ako sa pinagkakautangan ko. Sabi ko kakapalan ko na lang ang mukha ako. Talagang walang magagawa. Ang gasol ko, ilang buwan na yan, walang nag-uuling, nagkakahoy. Ang kahoy ko, maliliit pa yan dahil yung sa uling ang kalan ko. Kaya nga sabi ko, basta nakakaraos, okay lang. Huwag lang akong magkasakit. Ito nga ang masaklat. Minsan natrangkaso ako. Siyempre wala naman ibang kikilos. Lagnat na lagnat ako, naigib ako at nasira na yung motor kasi nakamotor ang namin dati. Hindi ako hirap ay operada pa ako. 2 beses na ako na-operahan. Iigib ka, nilagnat ka, talagang tiis. Grabe ang hirap na dinanas ko. Sabi ko nga pag minsan, mga anak ko, ano ba, naalala niyo pa kaya ako? Sadyang pinabayaan niyo na ako Ito po, baka mapanood po nila ang mga anak niyo po. Anong pangalan po yung mga anak niyo? Wag na, yan na po sila. Ano po, Nay? Huwag po tayong magkaroon ng hinanakit sa bawat isa. Naiintindihan ko naman po sila, kaya lang po masakit talaga. Dahil para sa akin, wala naman akong ginawang dapat nilang ikatampo o ikagalit. Hindi ko po alam. Sabagay, hindi naman tayo perfectong tao. Baka may nagawa akong hindi nila nagustuhan na sabi ko nga, dapat sabihin na lang sa akin, ipaalam. Huwag na yung sa iba pa baga sasabihin. Kasi sabi ko nga, 3 lang anak ko, wala akong pagpipilian. Wala malang makaalala sa akin. So, ayan po, ako na lang po ang mananawagan sa mga anak nyo, Nay.
So, ayan sa tatlong anak ni nanay ng mga lalaki na naandyan sa Lucena po. Sa Lucena po. Lahat silang tatlo. Yung pong pangalawa, aywan ko po kung bumalik na nung Lucena. Sabi nasa, ano daw po, nung pamilya ng babae sa La Union. Sana po mapansin nyo din yung nanay nyo. Pero kung alam naman din po natin na talagang hirap din sa buhay, siguro din po sila doon. Yun po ang masaklap. Mahirap talaga po na tumulong ka kung hirap ka din po sa buhay. Ang hirap baga po ng mga ganun. Oo nga eh. Pero hayaan mo po, Nanay Del, malay po natin itong vlog na to maging dahilan po na magkaroon po kayo ng maayos na bahay. Sana po meron naman mga buting ano dyan na may ibang bubuting puso na tumulong po sa katulad po ni Nanay Del. Napaka-bibo, baby face, 72 years old. Pero talagang lumalaban po siya sa hamon ng buhay. Walang magagawa. Kailangan talagang lumaban. Kahit napakahirap. Titiisin mo lahat. Sabi ko, nung bata pa ako, spoiled ako sa magulang ko. Bunso ako, 7 kami magkakapatid, pero dadalawa na lang kami natitira ngayon. Ngayon, yung sarap ng buhay ko noon, kabaligtaran ngayon. Totoo pong maganda pa ang buhay niyo noon. Hindi naman po kami mayaman, pero palibasa nga po'y bunso. Talagang binigay man sa akin ng magulang kung ano, kahit nanay ko lang ang ano, at mga kapatid ko. Parang ang daming ngayon lahat, baligtad nga eh. Nung kabataan ko, sarap ng buhay ko. Ngayon, tumanda na ako dapat. Ngayon masarap ang buhay ko at mahina na. Naliigib. Nagsisibak ng kahoy. Grabe. Natatawa nga ako, sabi mag-ano daw, mag-vlog-vlog. Kaya mo pa? Kakayanin to, wala naman ibang gagawa. Alam, wag kang ano ng kahoy, wala kang iluluto. Ayan nga, ang mga tinaga ko lang ito nung isang araw. Ay, grabe, galing naman. Iniliit ko pa yan. Opo. So, sabi ko nga, ang daming mga puno bagang ko dyan na may mga sangang maliliit. Yun lang sana ang kukunin ko. Sumasakit naman na itong sumasabay naman yung balakang ko, kaya yung paligid na ko. po eh. Hindi, wala ka, naubusan ako ng kutray. Ay, hindi naman pwedeng bumili ng walang, ano yan, reseta. Ay, hindi naman ako nakakapaano kay Doc Glorioso. Sabi ko, ang dami kasing reseta. Siguro na itapon ko nung mamatay yung asawa ko. Ayaw ko nung ng mga gamot-gamot baga. Parang pag naalala ko, yun ang asawa ko. Yan, picture. Kasama ko. So, ayan po, Nanay Del. Ano po yung pwede mo pong may bahagi sa mga viewers natin? Yung mga natutunan mo po na pwede mong may share sa kanila? Maisi-share ko lang. Kahit naghihirap, laban lang. Wow. At higit sa lahat, huwag kakalimutan ang Panginoon Diyos. Yun. Kasi doon lang ako, sa totoo lang, lahat ng pinagdadaanan ko ngayon, siguro kung hindi ako nananalig sa Panginoon Diyos, matagal na akong bumigay. May gamot pa ako dyan na tira nung asawa kong sleeping pills. Kaunti nga lang yung nainom ko noon, na aksidenteng nainom ko, para na ako nakadroga. Gaano pa kung inumin ko yun lahat, baka diretso na, pahinga ko. Ayaw ko naman, di ako makarating ng langit. So, pangit yan pangunahan, ano po? Kaya, sa mga katulad ko, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Sabi nga, sige lang, laban lang. Wow. Sabi ng mga anak ko, kasi matigas daw ulo ko. Ayaw ko naman nung pasasakop sa kanila kasi mahirap yung nakikisulok. Kahit anak mo, siyempre may manugang ka, may mga apo ka. Mahirap. Tsaka hindi ako sanay ng ganun. Buhay pa yung asawa ko, panay ang tanong sa akin, Agum, sino daw ang makakasama ko? Saan baga? Sabi ko, di tayo. Sabi kong ganyan, pero alam ko medyo nagpaparamdam na. Uuwi ka ba sa inyo? Bakit magkakako ako'y pinauuwi mo na sa amin? Sige, gagayak na ako, uwi na ako. Sabi ko kung gano'n. Hindi, tinatanong lang kita, gusto kong maihanda daw ako. Sabi ko, naggagalit-galitan ako inside. Gusto ko na sumigaw ng iyak at alam ko na ang patutunguhan. May mga paramdam na nga eh. Pero nung huling magpasubo sa akin ng pagkain, talagang doon ako, hindi ko nakinaya. Naglambing sa akin ay kasi siya ang nakain mag-isa. Sabi sa akin, Agum, subuan mo daw ako. 3 subo po. Pang-apat ayaw na tanggapin. Natulog lang po yun. Nakita po, wala na.
kinabukasan. Kasi dito po siya nung natutulog, yung katre po na yun, dito yan. May tinabaw pa po kami. Doon ako natutulog sa tinabaw. Magkaiwalay kami matulog kasi hindi siya pwede na akyat baba. Kaya dito na lang siya na ano. Pero pakiramdaman ko na lang siya kung halimbawa ano't naungol po yun ay. Kaya sabi ko nung kinabukasan, ang ganda pa ng gising ko, pagtingin ko. Niwan na ako. Siyempre, kailangan tanggapin kahit masakit. Opo, lahat papunta naman po. Lahat. Sabi nga, lahat papunta doon. Una-una lang. Pero siyempre, masakit. Siyempre, mahal mo yung tao eh. Grabe. Mag-25 years na kami nung April. Nitong April. So, ayan, Nay. Nanay Del, meron pa akong iaabot. 5 kilong bigas. Ay, thank you. Mabango yan, Nay. Amoy mo po. Ay, ang Parang sarap. nilanggam lang yung ano. Ang sarap nitong klaseng ito. Ay, masarap yan po. Tapos, Kahit naman, talagang basta pagkain, masarap yan. Lalo na't galing sa puso ni yes. Kalingap Vincent. Sa wakas, pinapanood ko lang ngayon katabi ko. Oh, Lola, pang ano-ano po, baka may maibili po kayong gamot o pandagdag po sa bigas na pangulam po. Alam ko po na Dadagdagan ko na lang ito, papakarga ako sa gasol. sige po. Yan po, maraming salamat po sa mga sponsor na nagbigay po ng pagmamahal. Yan po, sinend through sa akin sa video, bank account ko. So, ayan, pinahagi ko na kay nanay dahil ramdam ko, mahirap pag isang senior citizen na ganito ang edad, 72 years old, wala na po yung mahanap na trabaho. Mabigat na yan para sa kanila kasi talaga po ang age ng tao talaga pag mga ganito, dapat maging masaya ka na kasi bihira lang nakakarating sa mga ganyang edad. Yun, sa may gusto pong tumulong kay Nanay Del, maaari nyo po akong i-message po sa aking Facebook at saka Facebook page na andyan po sa description. Madadirect na po kayong po sa akin magpunta at message lang po ako doon kung may po kayo gustong ibigay na pagmamahal para sa kanya. Deserve po niyang tulungan, magkaroon po ng maayos na bahay at yun, syempre kahit pa paano iparamdam po natin ang pagmamahal sa mga katulad po niyang senior citizen na talagang kahit pa ako masasabi ko po hindi niya na kayang mapaayos ito kasi yun, hirap nga po sa buhay, walang ibang pinagkukunan, so napakahirap, yung parang nakabase na lang po siya dun sa monthly allowance po ng mga senior every 3 months o 4 months po ba yan? 4. Ganun po, napakahirap. Tas 3,000 po pinakukano. Pero kahit paano po. Buti nga po 3,000 na ngayon. Kaya lang talagang kulang pa din. Pero, lalo na naggagamot ako, sabi sa center daw, sa barangay. Papaano nga, ang tanong papaano kung wala na? Walang gamot doon. Wala ka rin naman pambili. Kaya nga ako natigil sa pag-inom kasi dati sa Talisay, sa center sa Talisay, doon ako nakakahinga at may kaiglesia kami dyan na nagtatrabaho, nahingi ako pagka siyempre hindi naman lahat ng oras, sabi nga, tag-ulan, may tag-init din, ganun. Wala. 4 na buwan na akong nakakainom. Maski nga yung maintenance ko, hindi na susunod. Maya mo po, Nanay Del, mag-pray lang po tayo kay Lord. Ayun na nga lang po, talaga yun, doon lang ako kumukuha ng lakas. Yes, amen. So, ayan, kapag mayroon pong biyaya pong dumating, Nanay Del, automatic yan, dadaling ko para sa inyo. Unang-una po ako'y nagpapasalamat kay Kalingap Vincent. Iyak si nanay, grabe. Kaya mo po yan laban lang po sa amin ng buhay. Kakayanin ko po talaga, wala naman pong iba. Mababaw pa ang duwa. Nakilala, saan nga baga tayo nagkita? Sumba. Sa Sumba nga. Magaling din po yung sumayaw. Dati din po mga Kalingap, nagsasayaw din ako. Kaso lang wala na, din na pinagkalooban ng Got Talent. Matigas ng katawan. So, ako talaga, hilig ko kasi nung kabataan ko talagang mahilig akong mag-disco. Sabi nga niyan, batong bakal, laging laman ng disco. Kaya pag sabi nung pamangkin ni Agom na, Ate Del, sali ka.
Sumba-sumba, ano ba yan? Sumba-sumba na yan. Gastos lang yan. Nung una, ganun. Exercise lang. Araw-araw dyan kami sa bahay nila nag-aano. Di, pag dyan lang ako, okay lang. Pero kung gagastos, wala. Ang pira. Ang hirap. Sa totoo lang, kung kailan ako naging senior, saka ako nakaramdam ng ang hirap ng buhay, ang hirap ng pera. Opo. Talagang, sabi ko nga, siguro kung sana hindi na ako nakatikim ng ginawa nung kabataan ko. Kasi baliktad. Wala, laban lang po, Nanay Del. So ayan, Nanay Del, baka meron ka pong mensahe po sa makakapanood po nito. Malay po natin na matulungan ka po kahit papano sa mga needs mo po, mga Sa pangangailangan. mga tao pong nakakapanood nito at nakikinig, sana po matulungan niyo po ang isang tulad ko. Sana po yung kahit po kaunting bagay, pag pinagsama-sama po yun, lalaki din po yun. Hindi naman po kailangan malaking halaga. Kasi po kung makikita ninyo ang katayuan ng bahay ko, hanggang siguro sa ako'y manghina, di ko yun maipapaayos. Kung sa akin lang po. Kaya po ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Baka po pwede nyo naman akong tulungan, lalo't magpapasko. Regalo nyo na lang po sa isang tulad kong senior citizen. Wala naman po akong ibang inaasahan, kundi yung tulong lang ng senior. Kulang at kulang pa din. Yun po. Sa lahat po, mga ma'am and sir, alam ko po na mayroon kayong mabubuting puso dyan. Tulungan po natin ang katulad niya na senior citizen na talagang deserve niya ng tulong. At salamat po muli sa panonood po nitong vlog na to. At paki-comment po kung saan po nakarating itong vlog na to. At maraming salamat po sa mga OFW, sa mga viewers, supporters, lahat po sa Team Kalingap. Sobrang thank you sa inyo. Babay na tayo, Nanay Del. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. God bless.